Ayun na nga. Tara, samahan niyo ako. Pauwi tayo ng Quezon City. Nandito tayo ngayon sa Makati. Nagano tayo, nag-car free Sunday tayo. Pagkatapos, tayo ay nagtrabaho sandali. Emergency dump, emergency work. So, may pag-uusapan tayo, siyempre, kaya tayo nandito. Ano ba yung pag-uusapan natin, Papa Jack? Pag-uusapan natin, bakit nga ba tayo nagbibisikleta? Maraming mga dahilan ng pagbibisikleta natin. Maraming mga factor kung bakit tayo nagbibisikleta. Tama. May mga kanya-kanya tayong dahilan. Pero sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga dahilan na yon kung bakit tayo nagbibisikleta. At tinitiyak ko sa inyo, magugulat kayo sa mga ilang sasabihin ko sa inyo na hindi nyo ini-expect kung bakit yung mga tao, yung ibang mga siklista, nagbibisikleta pa rin hanggang ngayon. Okay? Kung interesado ka rito, aba, huwag kang aalis. Pag-uusapan natin yan. Alright? Siya nga pala, ako po si Papa Jack. At narito ka ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. Si Papa Jack ako. Si Papa Jack ako. Papa Jack ako. Marami kayong mga nakikitang mga siklista sa kalsada, tama. At marami kayong mga nakakasalamuha na siklista. Kilala nyo man o hindi nyo kilala, nakakasama nyo sila, pero hindi nyo alam kung ano yung istorya behind sa pagbibisikleta nila. Kasi nakikita lang natin sila, masaya sila nagbibisikleta. Pero ang totoo nun, merong malalim na dahilan, merong mababaw na dahilan kung bakit sila nagbibisikleta. Pero bago natin pag-usapan yan, syempre, shoutout muna doon sa mga kaibigan natin. Shoutout muna sa sponsor natin. Sponsor natin, Monty Inks Tattoo sa Canada. At shoutout nga pala doon sa mga kaibigan natin na bagong follow at bagong subscribe lang sa ating channel. Oy, siya nga pala, kung baka hindi nyo pa napapanood yung ating mga bagong upload sa YouTube channel natin, baka pwede mong silipin, Bike Talk with Papa Jack. Napakarami nating upload doon. Every Friday, Saturday, Sunday ang upload natin. So, standby lang kayo, every week meron tayong upload doon. Lahat ng kailangan natin pag-usapan natin. Bisikleta, pag-usalit, lahat natin. Okay? Shoutout din sa ating sponsor na Stingray Therapy Spray episodes. Isa pang dahilan kung bakit yung mga nagbibisikleta. Isa pang dahilan, ang dahilan dyan, dahil gusto nilang maging healthy. Diba? Gusto nila na magkaroon ng activity sa sarili nila na gusto nila. At makaka-join kahit babae, kahit lalaki. Gets mo? Kasi may mga hobby kasi na hindi pwedeng marami ka mo nakakasama. Like pagka bisikleta, babae o lalaki, kahit sino pwede mag-join. Kahit sino pwede mong makasama. Pumunta ka lang sa taktak, pumunta ka lang sa bundok, marami ka nang makakasama. So, walang limitasyon yung mga nakakasama mo kasi marami ang pwede kang makasama kahit sino. Tsaka isa pa, dahil healthy living ang gusto mo, syempre, tama yun. Mabilis kang papayat talaga. Sobra. Nandyan lahat, gumagana lahat. Utak mo, kamay mo, paa mo, abs mo, kompleto, buong katawan gumagana sa'yo. Internals mo, lahat gumagana. So, nasa sa'yo na lang yon kung paano mo babalansehin yung bisyo mo, tsaka yung pagpasok mo sa healthy lifestyle. Kung paano ka magiging healthy. Pero sasabihin ko sa inyo,
hindi naman lahat na nagbibisikleta, sinasabi lang nila na ang purpose nila ay para maging healthy. Hindi naman totoo yun. Dahil kahit di ka magbisikleta, pwede kang magkaroon ng healthy living. Kasi kung mapapansin nyo, may mga siklista pa rin hanggang ngayon, matatanda man o bata, na habang nagbibisikleta, naninigarilyo. Habang nasa ride, may hawak na yosi. At bukod doon, habang nasa ride, kung ano-ano mga kinakain. Kumakain ng mga baboy na malalakas ang taba. Alam mo yung mga ganyan? Tapos, umiinom ng mga milk tea. Yung mga ganyan kasi, ang taas din naman ng mga calorie content niyan. Kaya kung gusto mo magpapayat, gusto mo maging healthy, huwag ka nang kumain sa ganun. Isa pa, yung fast food. Pagkatapos ng ride, makikita mo, kumakain sa fast food. Tapos kakain ng kung ano-ano. Kakain ng mga processed food na galing sa fast food. O paano naging healthy yun? Diba? So kung gusto mo maging healthy, kailangan pumasok ka, kainin mo ang mga pagkain na makakatulong sa pagbibisikleta mo. Hindi yung dahil gusto mo. Tatandaan nyo palagi, kakainin nyo kung ano yung kailangan. Hindi yung gusto nyo. Magkaiba kasi yun eh. Unless, kung yung gusto nyo, kailangan nyo, mas magandang ano na yun. Double purpose yun. Gusto nyo yung kinakain nyo, tapos, at the same time, kailangan nyo. Okay? So, huwag kayong loko sa ganung idea, ha? Pagka gusto nyo, ibig sabihin ba, pagka gusto nyo, healthy na yun? Hindi yun. Pagka gusto nyo, magkaiba yung gusto sa kailangan. Tapos may makikita ka sa pagbibisikleta nyo. May makikita ka pang matatanda na hindi pa nakakauwi ng bahay pero nag-empty lights na. Nagtatanduay na. Patay tayo dyan. Hindi na tayo ubra sa ganun. Delikado na yon para sa ginagawa natin. Hindi na tayo nagpapa-healthy. Nagpapakamatay na tayo pagka ganun. Oo. Meron pa isa. Ito ay kakagulat nyo to, ha? Kasi, alam nyo, ang pagbibisikleta, may ano yan, napakalaki ng purpose yan. Napakalaki ng dahilan yan. Para gawin mo yung bagay na yan. Alam nyo kung ano yun? Kasi ganito yan. Kapag tayo ay nagbisikleta, ang lakas makawala ng anxiety. Ang lakas makawala ng kahit papano, hindi naman makawala, makalimot, panandalian sa problema na kinakaharap natin sa buhay natin. Aminin nyo yan. Tayo ay meron tayong sariling paraan kung paano tayo makakalimot sa problema natin kahit paano, pansamantala. Hindi man mawawala ang problema, pero kahit paano, sa pagbibisikleta mo, makakaisip ka ng paraan na solusyon sa problema ang kinakaharap mo. Hindi lahat na nagbibisikleta bago umalis ng bahay ay masaya. Iba't iba tayo ng sitwasyon eh. Hindi lahat ng siklista aalis ng bahay na may magandang mood. May mga siklista na kaya sila aalis ng bahay dahil nabe-burnout sila. Gusto nila kahit paano ng outlet, gusto nila kahit paano ng reset. Kaya huwag nyo sisisihin yung mga asawa nyo kung sakasakali man na gusto nila magbisikleta kasi yun ang outlet nila para makahinga lang. Alam niyo, hindi biro yung hindi biro yung magbibisikleta kayo nang meron kayong bitbit. Alam mo ibig sabihin ng bitbit? Yung meron kayong dinadala sa loob. Napakahirap nun. Pero ang tanging
makakapag paibsan kahit papano ng bigat nun kapag ka nagbisikleta na sila. Kapag ka nagbisikleta na kami, yun ang kahit papano. Makakaibsan yun. Nakakaibsan ng bigat ng dibdib. Lalo kung sabay-sabay ang problema, sabay-sabay ang isipin, sabay-sabay ang bayarin, tapos hindi mo alam kung saan ka huhugot. So, ikaw, dadalawang isip ka saan mo kukunin yung bagay na yun. Kasi sa dami ng kailangan mo isipin, bayarin sa bahay, bayarin sa bills, tapos may problema pa kayo ng asawa mo. Di ba? Sa dami ng iisipin mo, bago ka umalis ng bahay, napakabigat. Pero kapag tayo ay nagbisikleta na, kami ay nagbisikleta na, kahit pa paano, nakakatulong ang kaligasan, nakakatulong ang pagpadyak para ma-release yung tension na nasa isip namin at nasa dibdib namin. Along the way, habang kami nagbibisikleta, kagaya ng ginagawa ko ngayon, habang pumipidal ako, binibigyan tayo ni Lord ng mga posibleng solusyon. Diba? Yun eh. Yun yung pinaka-the best doon. Yung bibigyan ka ni Lord ng solusyon habang nagbibisikleta ka. Bibigyan ka niya ng mga ideya na pwede mong gawin. Unlike, kapag hindi mo ginagawa yung pagbibisikleta, nasa bahay ka lang, aburido is the key. Sigurado, maaaburido ka. Maaaburido kayo dahil iba pag nasa labas. At nakakakita kayo ng mga tao, nakakakausap kayo ng mga tao na posibleng magbigay sa inyo ng positive outlook. Pero dapat, ang sasamahan nyo, yung mga taong positibo rin. Huwag kayong sasama sa mga taong negatibo dahil hindi makakatulong sa mental na kaisipan nyo yun. Okay? Hindi lahat ng tao positibo ang sasabihin sa'yo. Hindi lahat ng tao bibigyan ka ng magandang payo. Kaya palagi mo iisipin, ang kasama, ang pinaka-the best na makasama ay positibo para makatulong sa ating dinadala. Ngayon, kung wala ka naman dinadala at meron siya, samahan mo rin siya. Ganoon lang yan. Bigayan lang yan. Ahon pala to. Nabigla ako dun Nandito na pala tayo sa Ortigas. Hindi ko napansin. Wala kasi. Iba talaga kapag nagkukwento ako sa inyo Nalilibang ako. Oy, tol! Tol ko. Tol. Mondings! Maraming salamat Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Alam mo, maliit na bagay lang sa iyo yung mga suporta mo na yan. Panonood mo ng YouTube ko, binababad mo sa shop. Malaking bagay yan. Sa mga susunod na panahon, tol, makakabawi rin ako sa simpleng paraan. Di man ganyang kalaki gaya ng ginagawa mo ngayon na ini-sponsoran mo kami, ini-sponsoran mo ako, at ibinababad mo yung YouTube channel ko sa shop mo. Malaking bagay na yan. Ang init! Sige tayo no? Ramdam na ramdam mo, no? Grabe. Bale, malapit na yan, kuya. Mag-July na. Tag-ulan na. Ayun na, Andito na tayo sa Balete Drive. So, ang tagos nito, papunta na ng Tomas Morato, Timog. Pag dinire-diretso mo to, EE Road tapos Timog. Okay? Wala lang kasimple, Ang bilis-bilis lang ng bike to work. Ano lang to 15 kilometers lang to So madaling-madali lang to para sa inyo.
So, alam niyo bakit ko nasabi? Balik tayo dito sa topic, ha? Bakit ko nasabi na ang lakas makarelease? Kasi kahit ako mismo nararanasan ko yon. May mga pagkakataon kasi talaga. Minsan, kapag ka nabe-burnout ka sa trabaho, kapag ka medyo sa bahay, marami kang isipin. Kahit ako, kasi na-experience ko rin yun na parang gusto mo mag-reset. Ganun yung pakiramdam ko. So, gagawin ko, kapag ka nararamdaman ko na yun, magbabike na ako. Kasi, yun yung paraan ko para kahit papaano, makarelease ako. Tapos may kaibigan din ako na ganun. Bakit ka nagbabike? Tanong ko sa kanya. Pang reset, pang outlet. Alam mo yung ganun? Kasi hindi lahat ng pagkakataon kaya mong i-reset yung sarili mo sa sitwasyon kung ano yung nagpapastress sa'yo eh. Gets mo yun? Tanging pagbibisikleta lang kung ikaw ay siklista ang paraan para matanggal ang stress mo. Kaya nga, anti-cancer ang anti-cancer ang pagbibisikleta. Pagbibisikleta lang ha. Pero nakaka-cancer yung kakainin mo along the way sa pagbibisikleta mo. Gaya ng tosino. Diba? Sigurado ka dyan. Spam. Kakain ka sa ride. Kain ka ng spam. Patay ka dyan. Kakain ka ng fast food. Patay ka dyan. Kasi, kung alam nyo, yung marijuana, anti-cancer ang marijuana. Bakit ko nasabing anti-cancer ang marijuana? Kasi, ang marijuana, palagi kang masaya. Kaya siya anti-cancer. Unlike, gaya sa pagbibisikleta, palagi kang masaya. Di ba? Gaya natin. Pag tayo ay nagbibisikleta, para tayong nakawala sa koral. Para tayong galing sa bilangguan na nakawala. Gusto natin nagbibisikleta. Ganun lang yun. Kaya siya anti-cancer. Yun lang ibig ko sabihin doon. Pero huwag kayong gumamit ng marijuana. Ngayon, kasi delicate yun. Okay? So, kung kayo ay nai-stress, gumamit kayo ng bisikleta. Dito na tayo sa May Kamuning. Dito na tayo lumusot para masaya. Ay, ang init. Inabot na ng stoplight. Dito tayo. Okay? So, ayun lang. Ganun lang kasimple mga master. Napakabilis ng natin, ng episode natin, di ba? Shoutout muna natin sa lahat ng ating mga follower na bago. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, kung sa tingin mo may natututunan ka, maraming salamat. Kung sa tingin mo naman wala, maraming salamat pa rin sa pagdaan. Okay? So huwag niyo kalimutan, mag-follow lang kayo sa ating TikTok, sa ating FB page, Bike Talks with Papa Jack. Okay? Maraming salamat sa inyong mga suporta. Mag-comment lang kayo dyan, lalo sa FB page. Lagi kong binabasa yon at patuloy kong binabasa at patuloy pa rin akong nagre-reply sa inyong mga messages. Okay? So paano? Hanggang dito lang muna po tayo. Palaging tandaan, mahihirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack at narito na ako ngayon sa Quezon City. At palaging tandaan, palawakin ang kaalaman. Humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Si Papa Jack ako. Si Papa Jack ako.